previously, mayroong balita na si Chis Escudero. Pero sinabi na ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya yung tatayo bilang presiding officer. Hindi po siya abogado. Is this an advantage or disadvantage? Or perhaps the answer is yes and no. Ano po opinion niyo rito? Tama yun. Yes and no. In a way, ano siya, kumbaga, he's coming in fresh. Alam mo, he's coming in fresh. I would assume, kung upo siyang presiding officer, ang mangyayari dito, na-brief na yan, meron siyang team, at inaasahan niya, he will make an earnest effort sa tingin ko. Nagagawin niya na fair ako, yung assessment ko tama, yung ruling ko tama. Besides, alam mo to this being a presiding officer is a good platform, or I would say a great platform for a political positioning. Bakit? Biro mo araw-araw ikaw Ikaw nagsasalita, sa'yo nakatutok lahat Imaginin mo, kung magaling ka, kung ang ganda ng pagka-handle mo, immediately parang nagkakampanya ka. Correct. Diba? Parang ka nagkakampanya, naalala nyo si Senator J.P. Senate President, di ba? Immediately, habang sumisikat yun si Justice Cuevas, siya rin sumisikat. Napansin nyo? Siya rin pinag-uusapan. Pag magaling siya dyan, malayo. Ano yan, yung political mileage niya dyan, napakalawak. Malaki. Kasi ang mga tao sabi, mahusay pala. Kahit pala ito hindi abogado, kayang-kaya niya. Ganon. Yung ano naman, yun yung maganda, kasi he's coming in fresh. Pangalawa naman, para sa kanya, it's a very good platform for him. Yun namang sa sasabihin mo yung flip side noon, syempre, iba rin naman yung medyo kasi alam mo yung the nature of our work, kahit yung presiding officer, you should be quick on your toes. Yan. Kasi yung mga tanong nangyayari habang nagtatanong. Paano? Objection, Your Honor, sabihin ng abogado. Objection, Your Honor. Sabihin niya, conclusion of fact, conclusion of law. Siyempre, habang sinasabi niyo, nagpo-process yun sa utak mo Ngayon, sasabihin mo ngayon, pag sinabi mo sustained, ibig sabihin, ginrant to objection. O paano, pag overruled, denied. Tapos sinabi niya, objection, Your Honor. Let's say, for example, isang ang rinig ko, mauna yung grave test, may video. Objection, Your Honor. The video was not properly authenticated. He has to lay the basis for the presentation of the video. Medyo technical yun. So yung mga ganun ba, siguro kung mapaghandaan nila o pagtulungan nila, kasi hahabang usapin pag may mga senador na nag-object. Magbibigay ngayon sila ng panig nila. Tapos botohan. Oo, botohan. So yun, kakain ng oras yun. Doon babagal. Kasi kung trained na lawyer yung presiding officer, pwede na siya mag-decide right away. Yes. At pag nakita nila na mukha naman tama ruling nito Alam mo yun? Mukhang may sense yun. Kasi unang titingnan yan, siyempre mga kasama nila, yung legal, pag hindi naman, let's say, wala sila hindi sila nag-law school o wala silang legal training, sabi nila, pero mukhang tama, logical, reasonable. Ganun kasi magiging batayan nila, reasonable, okay na yan, pwede na yan. Pero pag ganun, hindi po ba ano rin yan? Parang advantage in the sense na ang kausap naman dito, hindi lang mga abogado the public at large. And they have to be given as much information that can be easily understood and digested. Tsaka di ba nag-pre-trial naman conference po, di ba? Yes. Alam mo, yan, tama rin naman yung sinabi mo na, sige, bigyan natin sa publiko kung let them digest. Kaya lang alam mo, kaya yan, ano ba yung dahilan ba't nag-evolve itong mga objections na itong mga limitations ng admissibility, di ba? Authenticity of document, competency ng testigo. Imagine mo, bigyan ko yung isa-isa. Imagine mo, okay, gusto ng tao marinig lahat. Paano kung iupo na testigo, walang personal knowledge? Siyempre, salita siya ng salita, hearsay. Ngayon, mukha namang katanggap-tanggap sinasabi niya, Pag hindi mo pinigilan yun, diretso. Pag naman dokumento, di ba? Yung dokumento, hindi nasuri. Hindi naman pala tawag dito, hindi pala genuine. Hindi authentic. Kaya nga dumaan na yan sa pre-trial para rin umikli. Para, okay, na-compare na yung photocopy sa original, tapos minarkahan na, para umikli ang proseso. Kaya lang, hindi mo makakapture dyan kagad. Yung mga ganun makakapture mo, mga dokumento Pwede examine na sa pre-trial. Paano nga yung testigo? Paano na yung mga, di ba? Iba pang mga ebidensyang lalabas sa floor. Yun lang Tsaka isa ko po inisip dito yung challenge di ba? Yes. Hindi naman nila kailangang sabihin, pero they might do it. Yung prosecution o yung defense, alam nila, teka, hindi abogado to no? Susubukan natin to. Di ba? Pwede mag-lay sila ng mga traps. Tama ba?
Pwede, pwede. Pwede nilang subukin. Pwede rin sabihin nila, paano, ito, paano kung komplikado yung ni-raise na objection. Objection, Your Honor. Di ba? Objection, Your Honor. This violation of the parole evidence rule. Medyo komplikado yun. Objection, Your Honor. That is similar conduct. It cannot establish the facts of this case. Ganon. Similar conduct. Paano ka? Pag ganun, paano? May mga konsepto kasi ng pag niraisan ka ng mga certain concepts of evidence. Yun lang nga. Pero siguro yun naman sinabi mo, generally nga, dapat talaga maintindihan ng tao. Yun lang nga ang babantayan. Yung may mga pumasok na hindi naman dapat kasama. Pumasok na mga testimonya, pumasok na dokumento, pumasok na ebidensya na hindi naman talaga dapat, walang relevance, walang katuturan sa kaso. Pag ganun, pwede bang I cannot imagine how that would be dealt with, no, kung sakali mangyari po yan. Pero pwede ba, let's say, each time there's a complicated point raised, mag-confer yung Senate President as presiding officer, let's say, sa legal team niya, without necessarily throwing the issue for voting sa floor? Ako sa tingin ko pwede. Kaya lang, again, that's time-consuming. Second, at the same time, that erodes the trust on the alam mo ng mga kababayan natin that would erode the trust on the presiding officer. Kasi sabihin hindi ata kabisado panay ang konsulta hindi na siya siguro yung nagdidesisyon yung kanya ng assistant yung alam mo yun. Yung may mga challenges silang haharapin pagdating diyan. Kita mo ito yung sige, balikan ko lang yung kay Senate President JPE noon, di ba? Kita niyo yung mga tao na okay no. Lalo na yung mga yung mga taong lalo na yung legal na nag-observe. Oo nga kahit pala matagal nang hindi umapil sa court na may praktisado talaga. Di ba? May Naka-sharp. Oh, yes. Tsaka ang mga anggulo nga sa balita nun yung JPE schools, si ganito. Cuevas schools, tupas. Naalala ko yan Yes. Alam mo yun, parang sabihin ako, pag tumayo nga si si Senator Miriam. Siyempre, ayan na. So, may mabunga. Ito nga pala po, dito kasi sa Senado ngayon, there are definitely fewer lawyers, compared before. Is that even a factor? 5 lang yung abogado. Yung magkapatid na Cayetano, si Cheese, si Marcoleta, at saka si Pangilinan. Sa tingin ko, hindi siya malaking factor kasi ito, syempre, makikinig sila. Besides, alam nyo, nabanggit po naman kanina, legal na proseso, constitutional, tsaka political. Kasi titingnan nila yan within the bounds of reason. Within the bounds of reason, tama, logical ba yan? Ito ba talagang ginawa? Kasi kung tatandaan mo, para hindi naman kayo yung tao kailangan ba, abogado, para hindi tayo mapanghinaan. Sa tandaan nyo sa Amerika, di ba jury system yan? Yes, yung mga yan, sineselect yan. Hindi abogado yung mga yan. From different walks of life. Yung mga yan, may jury selection yan. With the hope na yung nila, na pag narinig nila yung mga testimonya, yung mga oral arguments, makakapture nila yun. Alam niyo ba, kaya nga lang na-develop ang mga objections na yan. Kasi kinopya natin sa Amerika yan pagdating sa ebidensya. Marami dyan ating pinattern dito. Yun ang naging pattern yun sa US. Kaya mo pinipigilan para ma-insulate mo yung jury dun sa mga hindi niya dapat. Walang katuturan dun sa usapan. Walang relevance. Kasi mamamadel sa kanya yun And therefore, baka mamaya magdesisyon siya na mali. Kaya sasabihin ng judge, di ba? Do not consider that. That is excluded in evidence. That is inadmissible. Kaya ganun ang purpose noon. So hopefully, dahil mga senador sila, makaka-capture nila yun. Ganun. Hindi ako ganun ka-confident At saka sa jury system kasi hindi po ba kontrolado yung environment ng mga jurors. Dito, yung mga senador, open naman sa public yung, di ba, nababasa, napapanood yung mga opinion ng mga tao. Hindi naman porke sabihin sa exclude mo yan, susundin nila di ba? Tama ka. Kasi sa kanila, insulated, lalo na pag controversial na kaso yan, sila hina-house sila. Minsan nilalagay sila sa hotel, hindi sila pwedeng magpasa ng dyaryo, hindi sila pwedeng makarinig ng kung ano-ano. Tapos diretso na sila doon, di ba? Sa trial. Tama ka, itong mga senator, pag baka nga nagtatrial yun, nakikita pa nila doon sa kanilang telepono. Kung ano nangyayari that very moment. Kung ano reaksyon. So,
Tama ka. Yun ang mga challenges diyan. Paano naman po yung mga interviews na pwedeng i-grant ng mga senator judges? Would you Ayan. advise against that pag gumulong na yung yung trial? Ano yung mismo Senate rule sinasabi doon na hindi dapat discussin ang merito ng kaso. So, yung magbigay sila ng kunyari magpa-interview sila, hindi masama. Pero kung sasabihin na, alam mo, mukhang maganda yan. Malakas yung ebidensya, dapat di lang ginagawa yun. Paano kung gawin? Who would rebuke them? How they will. What if one of them does that? Diba? Kunwari sabihin, kunwari, tinanong, sino sa tingin nyo nakalabang dito sa day 17, di ba? Mukhang okay naman yung sinabi ng kabila, di ba? Baka nadulas. O sino magre-reprimand o magre-rebuke na sa senador na yun? Wala. Pag sorry ka, you could call out, pwede mo i-call out, pwede mo i-manifest. Ganun lang naman ang gawain ng abogado. You'll manifest that in court Sabi mo, Your Honor, we noticed that the statement was made. We hope that this is not a reflection of the thinking, of the mindset of the entire body. Mga ganun lang ba? To put them, to keep them alert. Parang ganun. But hindi, pwede mo pagalitan yung senator judge. Ito pong yung idea ng dismissing the articles of impeachment even before, let's say, the trial gets going. Is that even allowed? Alam mo, doon wala yan sa rules ng Senate Impeachment Court. Diyan sa Senado. Na outright i-dismiss nila or let's say mag-judgment sila. Kasi sa regular courts, meron yan. Alam mo yan, kunyari, bibigyan ko kayo ng idea. Sa regular courts, hindi ko sinasabi sa Senate Impeachment Court. Sa regular courts, pagka-raffle yan doon sa judge, titingnan niya yan kagad, obligado siya basahin yan. Pag walang jurisdiction, dismiss. Pag litis pendensya, dismiss. Pwede niya i-dismiss yun. Res judicata, prescription, dismiss. Medyo yung mga grounds na yun. Hindi ko naman nakikitang present. Dito yan, res judicata, litis pendensya. Hindi naman yan prescribed, di ba? So, pero merong konsepto rin sa rules of court yung judgment on the pleadings tsaka summary judgment. Na kung yung wala ng the answer does not tender an issue, o mag-judgment ka na. Pero palagay ko, ang magre-react ang publiko niyan That's why I do not foresee. Sasabihin, tinatapos nyo kagad Hindi naman dapat Nakalagay sa saligang batas, you have to try it. You have to hear and try it. So, while pinag-uusapan yan, hindi ko nakikita na dito sa impeachment court na mangyari yung dismissal. Okay. Ito naman po yung minimum number of senator judges needed to secure a conviction. Kasi may mga nagsasabi na dahil nababawasan yung mga bilang ng mga senador ngayon, baka daw pwedeng gumalaw yung 16. Dahil 2/3 naman ang binabanggit, hindi naman 16. Ngayon, dalawa na yung walang senador, isa nagtatago, pugante, yung isa naman nakakulong sa plunder, suspended. Si Marcoleta kinasunan ng plunder and most likely ipa-aaresto. So magiging 21. Ano po yung legal opinion nyo dyan? Dapat ba 16 pa rin? Nakalagay maliwanag. Puntahan natin muna yung saligang batas. Yung saligang batas nakalagay dyan, concurrence of 2/3 of all. Tandaan ninyo, nung pinormulate yung saligang batas na yan in 1986 na ni-ratify ng 1987, ang thinking, of course, ng mga drafters ay buo 24. Okay? At siyempre, when you talk of all, hindi kinapture dyan noon yung detained, di ba? Ang importante, as long as senador ka, yun ang botohan. Second, na kailangan natin maintindihan dito, na nakalagay concurrence. So there should be a positive vote of 16. Ganun yun. So in a classroom environment, in a classroom discussion, sa tabi muna natin yung real factors ngayon, yung real circumstances. Yan ay 16. Kasi ang intention yan is to protect institutional stability and constitutional balance. Kasi naintindihan ng drafters na, alam mo naman yan, political yan, alam mo lang political Madaling mag-swing ang mayorya, di ba? Madaling, makuha ko majority vote lang, sapat na yan. Kaya yan nila tinaasan para yung standard o yung pamantayan mataas. Hindi lang naman impeachable officer, tanggalin mo subject to your win, di ba? Yan ang protection binibigay ng saligang batas. Kaya ganyan yan. Kaya kasi makikita mo, ang mga ginawang impeachable officer, presidente, vice-presidente, justices ng Supreme Court, ombudsman, tapos yung mga ibang constitutional bodies, COMELEC, di ba? Civil Service Commission, mga ganyan. Kasi those are important institutions in a democracy. So hindi mo lang bastang titibagin yan. Hindi mo lang bastang gagalawin yan. So that's essentially how it was. How it is.
Now, sabihin natin, tingnan natin yung reality ngayon. Sabi nga, na subject of discussion. Let's discuss it. Okay. Kung yan ay nabawasan, at katulad ng sinasabi ng iba, paano makakapag-discuss yung wala doon? May vacancy, di ba? Paano makakadiscuss yung nakulong or at large? But ang punto, nananatili silang senador. Di ba? Kasi ang thinking ng konstitusyon dito, ang tingin nila is yung boto 16, basta 16. Kahit maubos sila dyan, kailangan 16. Ngayon, okay, sasabihin ka, bibigyan ka tayo ng senaryo. Pa-paint muna natin yung senaryo. Paano kung susundin natin yung school of thought na, okay, nabawasan, di liliit. Pag 24, 16. Pag 22, 15. Pag 21, 14. Pag 20 yan, 13 na lang yan. 13 na lang yan. So, ang ano dito, kaya nga sinasabi dito, is this what we want about our Constitution? Kaya dito, dalawang senaryo na nakikita ko. Legal scenario. Number one, kung meron sa kanila na sa tingin lang, sige, tingnan nga natin, akit natin ang Supreme Court yan. Sasabihin natin na hindi nila pwede. Magkakaroon ng grave abuse of discretion pag ginawa nila yan. Di ba? Isang potential possibility yun. Ang second would be, which I think, may iba dyan, ganitong gagawin. Huwag niyong dalhin na yan because that is a political question. Atin lang yan, Senado. Ngayon, siyempre, sa prosecution, mabuti yun. O din atin yan. So, kasi pag nagkabutuhan na yan, let's say, sinabi ng Senado, sige, yung pwede na yan. Nabawasan wala talaga paano mo pabubutuhin? At nakuha na yan, tanggal na ang impeachable officer. I'm giving just an example. Tanggal na. Ngayon, sabihin mo, di pa-filer ko sa Supreme Court yan. Yung expanded certiorari jurisdiction. Maghabol ka. Tanggal ka na Pero Yun yung tanggal mabigat ka. doon. Oo, dalawang senaryo yun. So, these are realities na pag-uusapan lang natin. Reality talaga. Hindi ko alam kung paano nila haharapin. But really, kaya nga natin pinag-uusapan, alam ko kaya mo tinatanong yan. At marami nagtatanong because that will be a real challenge. Haharapin nila yun.